In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihan magpalayas ng masamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag niyo ang alikabok ng iyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Hebreo chapter 12 at sa paggunita kina San Pedro Bautista, San Pablo, Miki at mga kasamang mga martir. Sa Ebanghelyo ngayon, ipinapakita ni Jesus ang misyon ng 12. Sila ay sinugo, dala-dalawa upang ipalaganap ang mabuting balita. Magpagaling ng mga may sakit at magpalayas ng masamang espiritu. Ipinakita rin dito ang halaga ng pagiging simple at lubos na pagtitiwala sa Diyos sa kanilang misyon. Samantala, ang unang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo ay naglalarawan ng bagong tipan sa pamamagitan ni Kristo. Hindi na tayo lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng takot, kundi sa pamamagitan ng biyaya ni Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan. Mga halimbawa sa panahon ngayon. Una, pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok. Tulad ng mga alagad na walang dalang anuman, kundi pananampalataya. Marami sa ating mga kababayan ang nahaharap sa kahirapan at kawalan. Sa kabila nito, may mga taong patuloy na nagtitiwala sa Diyos at hindi sumusuko. Halimbawa sa panahon ng pandemya, marami ang nawala ng hanap buhay, ngunit nagpatuloy sa pagdarasal at pagtutulungan, na tila mga apostol na umaasa sa Diyos. Pangaral ng katotohanan at pagtulong sa nangangailangan. Sa kasalukuyan, marami tayong nakikitang fake news
at maling aral na naglalayo sa tao sa tunay na pananampalataya. Tungkulin natin bilang mga Katoliko na ipahayag ang tunay na turo ng simbahan, tulad ng ginawang pangangaral ng mga alagad. Halimbawa, sa social media, maaring magbahagi ng mga totoong katisismo at mga patutuo ng pananampalataya upang maipaabot ang mabuting balita sa mas marami. Pagtanggi sa kasalanan at pagbabago ng landas. Sinabi sa Ebanghelyo na hinimok ng mga alagad ang mga tao na pagsisihan ng kanilang kasalanan. Sa ating panahon, maraming naaakit sa makamundong gawi, korupsyon, pandaraya at kasakiman. Halimbawa, ang isang negosyante na dating nandaraya sa buwis ay maaaring magsisi, magbago at magsimula ng isang mas makatarungan at makataong negosyo. Pagpagaling at pagtulong sa may sakit. Ang mga alagad ay nagpapagaling ng mga may sakit at nagpalayas ng masamang espiritu. Ngayon, maraming doktor, nurse, at health workers ang nagsasakripisyo upang magbigay ng lunas sa mga nangangailangan, lalo na sa mga mahirap na walang sapat na kakayahang magpagamot. Paano natin mababago ang ating mga pagkakamali? Magsimula sa pagsisisi at pangungumpisal. Mahalaga ang sakramento ng kumpisal upang linisin ang ating sarili at makapagsimula ng bagong buhay sa Diyos. Maging bukas palad sa pagtulong sa kapwa. Maaari nating suportahan ang ating simbahan, mga nangangailangan at ang ating komunidad. Ipahayag ang katotohanan sa pananampalataya. Sa pamamagitan ng mabuting halimbawa at tamang katisismo, maaari nating akayin ang iba pabalik sa Diyos. Manalangin tayo para sa buong sangkatauhan. Aming Amang makapangyarihan, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, ipinakita mo sa amin ang daan ng pagiging tunay na alagad. Tulungan mo kaming magtiwala ng buo sa iyo at maging masigasig sa pagpalaganap ng iyong mabuting balita. Pagalingin mo ang mga may sakit, palakasin ang nanghihina, at ipagkaloob ang iyong biyaya sa lahat ng nanalangin sa iyo. Sa pamamagitan ni na San Pedro Bautista, San Pablo Miki, at kanilang mga kasamang martir, naway maging matatag kami sa aming pananampalataya. Amen. Ang ating mga referensya ay nabula sa Biblia, sa Marcos chapter 6, sa Hebreo chapter 12, Katikismo ng Simbahang Katoliko, mga sakramento, misyon ng simbahan, mga dokumento ng simbahan, Evangelii Gaudium, pangangaral ng mabuting balita, Gaudium et Spes, pananagutan sa mundo.
Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!